Tapos sabihin mo kay Lenlen, sorry. Sobra ko siyang na-appreciate mga amigo nang sinabi niya sorry. Sorry kay Lenlen. Sabi niya, pasensya ko. Kasi si Lenlen, kahit talagang close sila ni Joanna. Oo. Kaya sabi ko nga po mga amigos, yung nagsorry si Joanna, nagsisisi siya na umuwi, and then sabi niya nagsorry siya kaya Lenlen, na sabi niya. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ito po, dumating na yung bill ng kuryente namin at grabe. Sa kapatid ko, 3,500. Tapos dito po, ay naku, paano kaya yung sa Aluwa? Dito naman sa resort, not bad, 2,500. Okay na yon 2,500. Kasi, inverter lahat ng gamit namin. Hindi masyado, kahit maraming aircon, hindi masyadong malakas sa konsumo. Kasi inverter lahat ng aircon. Tapos dun sa may bahay namin, ako po pambihirang patis, 8,000 pesos. So all in all, 8, 9, 10, Mac. Alos 15,000 mga amigo siguro. More or less 15,000. Yung babayaran natin. Ay nako, ganun talaga siguro ang buhay. Kung gasolina nga ay mahal eh. Ay nako. So ayun mga kababayan ko, sabi ko nga po sa inyo, napakahirap ng buhay ngayon. Ang diesel napakamahal, buti bumaba na kahit papaano. Pero sa totoo lang, napaka hirap ng buhay sa Pilipinas. Kagaya niyan, halos 15,000 yung kuryente. Sahod na yun ng isang empleyado. So, not bad na rin naman kasi sobrang init kasi ngayong panahon na to at talagang aircon. Almost parang 24 hours gumagana. So, ayun. At kahit pa paano naman talagang may nag-check-in dito sa resort. So yung isang araw na check-in dito ay pambayad na ng mga bills. So thank you so much po sa lahat po ng nag-check-in sa ating resort. At muli ipapakilala ko sa inyo mga amigo. Magpunta na po kayo dito naganapin yung mga birthday nyo sa napakaganda nating resort. Ayan po mga amigo. Ayan. Tapos malinis. Pwede kayo mag-video okay dito 24 hours. And then napakaganda po ng ating rooms. At sabi ko nga po kahit na 25, 30 kayo, kasyang-kaya kayo dito. Mag-extra bed na kayo kasi yung iba pag hindi naman maselang, pwede naman mag-extra ng kama. Extra bed na lang mga amigo. So ayan, very spacious siya. Spacious! Nag-i-English si Kuya Raul, mga amigo. And then, syempre, may bed sa taas. May bed din dito sa... May room sa taas, may room din sa baba. At syempre, yung ating pool. So, ngayon, naglilinis muli kami kasi kahapon may nag-check-in. Bukas, linis ngayon, bukas may mag-check-in uli. Tapos, linis uli, kinabukasan may mag-check-in muli. Hay, salamat Lord sa magandang blessing. At yung tatlong magbe-blessing ngayon ay free. Free! Libre! Yes, libre lang. Yung tatlong mag-check-in. Bakit? Yung bukas, mga amigo, ay may nagpunta kasi dito before na under renovation, under construction yung sa may pool. Ngayon, pumunta pa rin sila, nag-check-in lang. Sabi ko, okay guys, sige ganito. Mag-check-in kayo ngayon pero sa susunod libre na kayo. Ganon. Kasi pinipilit nila, ayaw namin papasukin dito pero sabi gano'n, tutuloy kami kasi mga OFW yon na nagpunta rito, subscriber natin, ay sabing gano'n, tutuloy sila kahit walang pool. Tumuloy sila. Kaya lang, hindi naman maatin ng aking konsensya na kuhanan sila ng salapi tapos hindi naman nila nagamit yung pool. Ayoko ng ganun mga amigo. Dapat lagi tayong patas. Yan po. And then meron tayong Casa Pilipina pa doon mga amigo. Pinakadulo. Yon. Oo, pasensya na sa aking ilong. Ito po ay kung may under construction, under renovation, ito under
process of healing. As a process of healing po mga amigo. At ito, meron akong sasabihin pala sa inyo, kausap ko. At sobra kasing gusto ko lang i-explain sa inyo mga bagay-bagay mga amigo, kasi syempre maraming maraming nagagalit sa akin at about po sa sinasabi na ako ay bigay lang ako ng bigay kila Joanna at lubayong ayaw ko lubayan, ayaw ko tigilan. Na-explain ko naman na dati yun, nasabi ko kaya ganito is iayos muna natin yung buhay nila doon. Mas isipin lang natin na galit tayo, na iinis tayo sa kanya, pero tao rin sila na kahit papaano dapat ayusin muna natin yung life nila doon kahit papaano. Hindi yung talagang walang-wala. Sana intindihin niyo ako sa part na yun, kasi sabi ko nga sa inyo, pera ko, patas ako. And then isipin niyo na lang po na nakasama natin sila ng matagal at kahit papaano ay concern tayo sa kanila. Tapos ito, ang inaano ko lang kasi ganire, ang gusto ko lang kasi mga amigo is in reality talagang pera lang naman talaga ang gusto sa akin ni Joanna. Pera lang naman talaga kasi. Pero yung friendship, okay, ando na yon. Pero tingin nyo ba, kukontakin pa ba ako nito? Kakausapin pa ba ako nito kung hindi na kailangan ng pera? Pera lang. Pero ang para sa akin, gusto ko lang naman is kung yun yung gusto nila, dapat siya sa akin, maki-cooperate siya sa akin pagdating sa mga bagay na pinapadala sa kanila. At kahapon pinagalitan ko siya ng pinagalitan at talagang sabi ko sa kanya, oo, given na kailangan nyo ng pera, kailangan nyo ng pagkain, kailangan nyo ng ganyan. Di ba sabi ko sa'yo magtrabaho ka, pero hanggang kailan ako tutulong sa inyo? Sabi ko sa kanya ganun. Tapos nagkausap kami at sabi ko sa kanya, magtrabaho ka muna, magtrabaho ka para may pantustos ka, sabi ganun. Kasi ang hirap po mga amigo na bibigyan mo sila halimbawa ngayon tapos after 3 days wala na naman, after 3 days wala na naman. So dapat meron talagang amount na ibibigay sa kanila sa isang buwan. So, kakausapin ko siya mamaya at sasabihin ko sa kanya, or this cycle, ngayon ang gagawin natin, hindi ko kayo kayang pabalikin pa sa Guinea, yung food na tulong lang ng mabibigay sa inyo is yung food lang. Yun ang sabi ko sa kanya, yun ang sabi ko sa kanya, yung mga nakaraan pa. Yun naman ay na ano lang, yun naman ay na alam niya na. Oo, food lang, okay na yun. Yan pa nga, meron pa nga siyang meron pa nga siyang message sa akin eh. Tapos, sabing gano'n. Sí, yo entendí. Sí, tú has dicho antes, hay que esperar. Yun, sabi ko kasi sa kanya, intindihin niya na kasi nung nag-usap kami talagang umiiyak siya eh. Tapos nagka-chat kami, hindi ko na siya ni-replyan. Alas 11 na ng gabi eh. Kasi hindi ko na siya ma-replyan. Ang sabi niya sa akin ay umiiyak siya, sabi niya ganun. Bukod sa pagsisisi na umalis sila sa umalis sila sa Pilipinas, yun nga, yung paghihirap nila ngayon. Kasi, sabi niya, ay, tengo mucho problema, estoy llorando, sufriendo todos los días. Marami daw siyang problema at araw-araw daw ay umiiyak siya at dahil sa paghihirap niya araw-araw. Raul, sabi niya, Raul, pasensya na nag-ano ko sa mga ginawa kong masama. Sabi niya sa akin gano'n. Pasensya na sa mga masama kong ginawa. I really appreciate nung nag-sorry siya sa akin.
Sabi niya, mira como estoy aquí, la gente me está aquí mal. Mal yo salir en país de blanco y yo vivir así. Yo dormir en suelo, lo que pasar, pasar. Sabi niya, natutulog lang daw siya sa baba at kung saan dinadaan-daanan lang. Sabi niya, tingnan mo ang buhay ko ngayon dahil sa pagkakaalis ko sa bansa ninyo, ay ganito ang pamumuhay ko. Oo, pero sabi niya ay na-appreciate ko, sabi niya ay ramdam ko to, hindi to dahil sa tinype lang kasi ay nang kausap ko siya ay sabi ko yung nag-uusap kami ng seryoso. Oo. Tapos sabihin mo kay Lenlen sorry. Sobra ko siyang na-appreciate mga amigo nang sinabi niya sorry. Sorry kay Lenlen. Sabi niya, pasensya ko. Kasi si Lenlen kahit talagang close sila ni Joanna. Oo. Kaya sabi ko nga po mga amigos, yung nagsorry si Joanna, nagsisisi siya na umuwi, and then sabi niya nagsorry siya kaya Lenlen, na sabi niya, sabihin mo kay Lenlen mag-sorry, sorry, kasi siguro nahihiya siya. Kasi hindi masama si Joanna eh. Hindi siya kaya lang alam niyo talagang kung ang katotohanan, kailangan niya pera lang talaga. Oo, kaya lang naghangad siya ng sobra-sobra eh. 'Di ba sabi ko nga sa kanya, sabi ni Wesley, huwag kang maghangad ng sobra-sobra. Isa-isahin lang kasi ibibigay naman ni Tatay Raul yung gusto mo, basta mag-antay ka lang. Ganun. Oo, so ngayon sabi niya, por favor, estoy sientado. Siya daw, ngayon sientado aquí el suelo, llorando cuando tú hablar mi así, sabi niya. Sabi niya, nakaupo lang daw siya at iyak ng iyak kapag gano'n siya ng ganoon. Oo, sabi niya sa akin gano'n. Pero, hindi ko na kasi siya tinawagan kasi sobrang na yung intention ba na parang magagalit na naman ako sa kanya, sasabihan ko siya ganun. Wala na, tapos na, di ba? Na nangyari na. Kaya lang, sabi ko sa kanya, basta Joanna, ang maibibigay ko sa inyo pagkain muna. Pagka iaayos ko kayo doon sa Guinea, and then after nyo roon, ay bahala ka na maghanap ng trabaho, sabi ko sa kanya. So, yun mga amigo, sobrang na yung nagsorry siya is okay na yon. At ang iniisip ko kasi dito, mga amigo, may mga bata siyang anak na kailangan pa rin naman ang suportahan. Kawawa naman yun para sa akin. Pero mas magiging maayos ang buhay niya at tutulong ako kung siya ay magtatrabaho. Yun lang ang kailangan niya kasi yun naman ang gusto niya, magtrabaho. Kaso nga lang, balik na naman siya sa kung ano man yung trabaho niya doon. Pero this is the last kung sa mga second chance para sa kanila. Oo. Yun lang, hanggang dun lang. Pero hindi na kagaya before ng tulong na sobra-sobra. Like yung magpapadala ka ng every 10,000 doon, 10,000 every week. Sobra-sobra laki noon mga amigo sa kanila. At para silang namumuhay. Ang gusto ko lang, alam nyo ang gusto ko lang sa kanila. Ang gusto ko lang kay Joanna, marunong siyang mag-accept, marunong siyang mag-sorry, marunong siyang magsabi na nagkamali ako, o hindi ako nakikinig sa'yo. Yun, yung i-accept niya, okay na para sa akin. Kaya nga po mga amigo, this time, hayaan nyo muna ako na maiayos muna sila bago ko sila kalimutan. Ganoon. Iayos ko muna kahit papaano. Hindi naman yung talagang todo lahat-lahat. Yung maiayos lang kung saan sila kung saan sila komportable. Ganun po. So, ayan po mga amigo, ako magpapaalam na muna at kailangan kong magtrabaho. Thank you so much po mga amigo. God bless po. Pag-pray po natin si Joanna at si Westet, mga bata.